Sa pagpapatuloy, ay napahinto si Wang Futong sa kanyang pagsasalita nang may maramdaman siya na papalapit sa kanya. At ito'y walang iba kundi ang Blood Demon at sinasabi nito kay Wang Futong na tinatawag niyang Little Son na magandang kapalaran ito para sa kanya dahil nakita siya nito, at ibigay na nito ang kanyang katawan sa kanya. At nang marinig ito ni Wang Futong ay labis niya itong ikinatakot, sa kadahilanang hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang matinding pinsala kaya wala siyang kakayahan ngayon na makipaglaban dito. Kaya naman madali na lang para sa Demon God na makalapit dito at pinipilit ng pumasok sa katawan nito, habang sinasabi na wag na nito na tangkain pang manlaban at maging mabait na lang sa pagbibigay nito ng katawan sa kanya. Dahil sa matinding determinasyon ni Wang Futong na patayin si Tan Yun ay naglabas ito ng bahagyang aura at sumigaw ito ng hindi pagsang ayon sa gusto ng Blood Demon na pag-agaw sa kanyang katawan, at sinabi niya na hindi niya pa nagagawang mapatay si Tan Yun kaya hindi pa siya pwede na mamatay ngayon. Labis naman itong kinapangamba ng Blood Demon at sinabi niya na kung paanong ang batang ito ay napakatibay ng pag-iisip, at kung magpapatuloy ito ay maaari niyang ikamatay kaya kailangan niya na ngayong tumakas. Kaya naman mabilis na itong umalis sa katawan nito, pero sa hindi inaasahan ay hindi ito pinayagan ni Wang Futong at inutusan ng Blood Demon na bumalik sa kanyang katawan. At habang naglalabas na ng makapal na aura at nanlilisik na ang mga mata ay pasigaw niyang sinabi sa Blood Demon na ang lakas nito ay nararapat na maging sa kanya. At dahil bahagya ng nakasanib ito sa kanya ay nagkaroon na siya ng bahagyang aura nito, kaya naman madali na lang para sa kanya na hilahin ang kaluluwa nito, at habang unti-unti nang pumapasok ang kaluluwa ng Blood Demon sa katawan ni Wang Futong ay nagsasanhi ito ng napakakapal na blood aura. At ilang sandali lang ay tuluyan na ngang pumasok ito sa kanyang katawan, na labis niya na ikinagagalak at sinasabi nito na hindi niya kailanman naisip na magkakaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong klaseng kalakas na legacy. At binanggit niya ang pangalan ng ating bida at sinasabing oras na para sa kamatayan nito. Samantala, sa lugar ng hangganan ng George Valley ay may iilang mga tao na nagtitipon dito. At ito pala ay ang hangal na si Ling Hu Changkong at nilabas nito ang misteryosong marka sa kanyang palad, habang sa isip-isip niya na kung makakapag-breakthrough siya sa formation na ito ay makakapasok na siya sa inner part ng Valley of the Meteor George, at pagkatapos nun ay makukuha na niya ang malakas na Demon God's Legacy, at ang kanyang finger fips, nagagalak niya pang dagdag na sa oras na mangyari yun ay ang buong Huangfu Saint Sect ay mapapasailalim na sa kanyang mga paa. Sa kabilang banda naman, sa loob ng God Heavenly Palace ay may dalawang misteryosong tao na nasa harap ng imahe ng isang emperor, at sa dalawang gilid nito ay may dalawang dragon na nagmimistulang mga bantay nito. Nagsaad naman ang isa sa mga ito na sa dami ng taon na ang dumaan ay hindi niya alam kung ilang beses nang nagawang mabuhay ng Great Emperor. Sinabi naman ng isa na naniniwala siya na magagawang makabalik ng kanilang Great Emperor. Dagdag niya pa na ngayon ay kailangan lang nila na gawin ang kanilang tungkulin at sugpuin ang Thousand-Eyed Demon. Nasabi din nito na sa loob ng 100 years ang Thousand-Eyed Demon ay nakasealed, at hanggat maiigi nila itong binabantayan ay may isang paraan para magawa na nila itong mapatay. Hindi naman ito sinang-ayunan ng isa, at sinasabi na mas makakabuti kung hindi sila magsasanhi ng kahit anong gulo. Nilipat naman ang eksena sa lugar ng underground of the palace kung saan nakasealed ang Thousand-Eyed Demon, at sinasabi nito na nararamdaman na niya ngayon ang isang taong mayroong marka niya na papunta na sa lugar na ito. At binanggit niya ang Lord of the Golden Dragon at Lord of the Magic Dragon at sinabing hindi ng mga ito siya magagawang makulong ng mahabang panahon, at ito pala ang dalawang misteryosong tao na nasa lugar ng God Heavenly Palace. Nagagalak naman na sinabi din ng Thousand-Eyed Demon na ang demonyong tulad niya ay malapit na ulit na maging malaya. Binalik naman na ang eksena sa loob ng Space-Time Tower kung saan maigi na nagko-cultivate si Xiongwu at si Mumeng. At sa isip-isip ng ating bida na ang lahat ng kalaban nila ay tuluyan ng mga namatay, at nilagyan niya na din ng defensive formation sa paligid ng Space-Time Tower. Kaya si Mumeng at Xiongwu ay ligtas na mag-cultivate patungo sa Fetus Soul Realm sa lugar na ito. Dagdag niya pa na kailangan na niya ding agad na umalis at pumunta sa paligid ng Meteor George Valley. Napansin naman ni Xiongwu ang pag-alis ng ating bida at sinasabi niya na umalis ito nang hindi sila sinasama, dahil natatakot ito na maging pabigat lang sila. Sinagot naman ito ni Mumeng na wag itong mag-alala,
dahil sa pagkakaalam niya ay hindi ganoong klaseng tao si Tan Yun. Bahagya namang nagulat dito si Xiong Wu dahil ang akala niya ay hindi siya nito maririnig dahil masyado itong nakafocus sa kanyang pagkukultivate, kaya naman pautalutal sana nitong ipapaliwanag ang mga sinabi niya tungkol kay Tan Yun, pero pinutol ni Mumeng ang gusto nitong sabihin, at sinabi niyang hindi sila sinama ni Tan Yun dahil ayaw nito na masaktan pa ulit silang dalawa. Dagdag niya pa na ang ating bida ay masyadong malakas kaya kailangan nilang magpursigi na mag-cultivate para magawa na nila na tumayo sa tabi nito balang araw. Sinabi naman ni Xiong Wu na naiintindihan na niya ngayon, dagdag niya pa na mukhang mas nakilala na ni Mumeng si Tan Yun kaysa sa kanya. Sinagot naman ito ni Mumeng habang namumula ang mga pisngi na maliit na bagay lang yon. Nakaisip naman ng ideya si Xiong Wu at sinabi kay Mumeng na simula ngayon ay siya na ang small one at si Mumeng naman ang big one, at tinanong niya ito kung ano ang sa palagay nito sa kanyang naging suggestion. Hindi naman ito sinagot ni Mumeng dahil hindi niya alam kung ano ang mga pinagsasabi nito, kaya naman tinanong niya na si Xiong Wu na kung ano ang ibig sabihin ng big one at small one na sinasabi nito. Bigla namang nag-astang bata si Xiong Wu at sinabi niya sa kanyang sister Mumeng na gusto pa din ito makuha si Tan Yun, dagdag niya pa na masyado ito na nagiging greedy, na bahagya namang ikinagalit ni Mumeng at hindi ito sinasang-ayunan. Sa kabilang banda, ay naghahanda ng isang pag-atake ang mga disciple na ito sa junction of the inner, at maya-maya lang ay sabay-sabay ang mga ito na umatake dito, na matagumpay naman nilang nagawa dahil makikita na ang bahagyang pag-iba ng marka ng formation. Nagsaad naman si Ling Hu Changkong na kung kailan ba na masisira ang formation na ito, dahil wala na siyang masyadong oras para hintayin ito. Sumagot naman ang kanyang alagad na ang seal na ito ay ginawa ng dati nilang patriarch, at 100 taon na din ang lumipas simula ng araw na yun kaya hindi na ito kasing tatag katulad noon. Dagdag niya pa na bigyan lang siya nito ng 1 oras at magagawa niyang masira ito para makapasok na agad ito. Pinayagan naman ito ni Ling Hu Changkong at sinabi magagawa niya naman kahit papano na maghintay. Bigla namang may mabilis na dumaan sa likod ni Ling Hu Changkong na naglalabas ng malakas na aura. At ito pala ay ang ating bida na mabilis na nakapunta sa likod ng mga hangal na walang kaalam-alam sa kanyang pagdating, at sinasabi niya na kung masisira niya ang seal barrier na ito ay makakapasok na siya sa inner part ng Meteor Gorge Valley. At habang tinatansya niya ito ay sinabi niya na isa lang itong simpleng seal na mabilis niya lang na masisira. Napansin naman ng isang alagad ni Ling Hu Changkong si Tan Yun dahil sa tumayo ito, at agad niyang sinabi sa hangal niyang senior brother na mayroong isang tao doon at mukhang binabalak nito na sirain ang seal at pumasok dito. Nalabis ikinagalit ng hangal na ito at sa isip-isip niya na kung mayroon bang mga tao ang nakakaalam sa kanyang mga pinaplano. Kaya naman agad-agad nito na inutusan ang kanyang mga alagad na sabay-sabay nang umatake ang mga ito gamit ang buo nilang lakas at wasakin ang seal ng mabilisan, dahil gusto nito na siya ang unang-unang makapasok sa loob ng inner circle. Nagsaad naman ang isa niyang alagad na huwag itong mag-alala dahil sobra nila itong pinaghandaan, at 1 oras lang ang kailangan nila para mawasak ang seal na ito. Dagdag niya pa na kahit gumamit pa ang ating bida ng 10,000 na spiritual stone ay nag-iisa lang ito at walang katulong, kaya walang paraan na masira nito ang seal ng mas mabilis pa sa kanila. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na huwag mag-skip ng ads dahil malaking tulong na ito sa ating channel. At kung gusto mo naman magbigay ng malalim na suporta ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba, para ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga Emperor. Sinabi naman ni Ling Hu Changkong na kahit totoo ang sinasabi nito ay ayaw niya pa din na may mangyari na hindi inaasahan, kaya magsama ito ng mga malalakas na disciple para patayin ito. Naagad naman itong sinunod at nagmadali na ang mga ito patungo kay Tan Yun. Samantala, mabilis naman na nasira ng ating bida ang formation at naglalaglagan na ang mga parte nito. At sinabi niya na hindi niya inaasahan na maglalaan pa siya ng ilan pang minuto para lang masira ito. Dagdag niya pa na ang formation na ito ay isinasaalang-alang na top level ng lower realm. Labis naman itong ikinabigla ng mga gunggong na alagad ng hangal, at sinasabi nila na ang seal na ito ay ginawa ng dating patriarch at katulong pa nito ang mga dating elder.
kaya naman napapatanong na lang sila na kung paano nito nagawang wasakin ang formation ng ganito kabilis gamit lang ang kanyang mga kamay na parang isa lang itong salamin. Dagdag pa nila na kung sino ba talaga ang tao na ito at kung bakit parang kamukha ito ni Tanyon. Nasabi din naman ng isa na nakakapanghinayang dahil ang seal ay maya-maya lang ay mabubuo ulit kaya maaaring hindi sila makapasok dito. Labis naman na nagalit ang hangal na ito at pasigaw na pinatahimik ang kanyang mga alagad, at agad niya na inutusan ng mga ito na magmadali at wasakin na ng tuluyan ang seal. Matapos ay agad naman itong mga sumunod at naghahanda na sila ng kani-kanilang mga pag-atake dito, at sinasabi ng isa na bilisan nila ang pagpapataas ng kanilang aura transmission para wasakin ang seal sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay sabay-sabay nila ito na pinakawalan sa seal na matagumpay naman nilang nagawa, subalit bigla na lang ito na sumabog ng napakalakas na nagdulot ng pagtilapon ng mga ito sa kanilang kinatatayuan. At bumagsak ang mga ito habang sumusuka ng dugo sa mismong tapat ni Ling Hu Changkong na ngayon ay tulala at hindi makapaniwala sa biglang pagsabog nito. Kaya naman agad nito na nilapitan ang kanyang alagad na paulit-ulit na sinasabi sa kanya na makakaya nila ito na wasakin, at pagalit na tinanong dito kung ano ang nangyari at bakit sumabog ang formation. Sobra naman itong nakaramdam ng takot kay Ling Hu Changkong at sinabi na lang na mukhang dahil ito sa pumasok na tao dito, na dahilan ng pagka-trigger ng seal kaya nag-self-defense ito. Hindi naman ito tinanggap na kasagutan ng hangal kaya naghanda na ito para atakihin ang kanyang alagad, habang tinawag itong basura at sinabi na ano pa ang magiging silbi nito sa kanya. At pagkatapos ay inatake niya na nga ito na dahilan ng pagsigaw nito dahil sa matinding pinsala, at di kalaunan ay tuluyan na nga itong namatay. Bigla namang sumulpot ang hangal na si Wang Futong sa kanyang likuran at sinasabi nito na kung bakit ito nagagalit dahil lang sa isang hamak na seal, dagdag niya pa na meron naman siyang paraan para maresolba ito. Seryoso namang itong tinanong ni Ling Hu Changkong kung ano ang magagawa nito para mawasak ang seal, at inutusan ito na sabihin agad ito at kung magtangka ito na lokohin siya ay hindi niya ito mapapatawad. Agad naman itong sumagot habang may maitim na ekspresyon na makakaya niyang wasakin ang seal at sinisigurado niya ito. Pero ang paraan na ito ay kinakailangan ng maraming dugo ng mga disciple. At pinatingin ito ni Wang Futong sa mga alagad niya, na agad naman naintindihan ni Ling Hu Changkong ang pinaparating nito sa kanya. Kaya naman sinabi niya dito na napakadali lang ng isang bagay na gusto nito. At pagkatapos ay mabilis niyang sunod-sunod na inatake ang kanyang mga alagad kaya naman napapatanong na lang ang mga ito sa kanya kung bakit niya ito ginagawa sa kanila. Hindi naman ito sinagot ng hangal at sa halip ay iniisa-isa niya pa din ang mga ito, hanggang sa tuluyan na nga itong mga naubos na wala ng mga buhay. Nagsaad naman si Ling Hu Changkong dito kung sapat na ba ang mga dugo na ito, na sinang-ayunan naman ni Wang Futong na may malademonyong ekspresyon. Samantala sa loob ng Heavenly God Palace ay nag-uusap pa din ang dalawa na ito, at nagsaad ang Lord of the Golden Dragon na may isang tao ang dumating, at tinanong niya ang Lord of the Magic Dragon na kung ito kaya ulit ang grupo ng mga disciple ng Huangfu Shenzong sect. Sinabihan niya naman ito na huwag itong mag-alala dahil kailangan lang nila na bantayan ang Thousand Eye Demon, at walang kahit sino ang makakapasok na maliliit na unggoy na nasa labas. Nagsaad din ang Golden Dragon Lord na ang taong dumating ay may nakuha din na bahagya nilang kapangyarihan, at nagtataka din ito nang may isang nakapasok dahil walang kahit sino ang may kakayahan na masira ang barrier na ginawa ng kanilang emperor sa lower realm na ito. Sa kabilang banda, sa loob ng Meteor George Valley ay naglalakad ang ating bida sa lugar na nagkalat ang mga sandata at mga kalansay ng tao, na parang nagkaroon dito ng isang malaking digmaan. At napapatanong siya sa kanyang isip na kung ito na ba ang inner circle ng Meteor George Valley, dahil mas mukha itong battlefield na naiwan matapos ang malaking digmaan. Napatigil naman si Tanyon sa kanyang paglalakad nang biglang nagsigalawan ang mga sandata at mga armor sa kanyang harapan. At pagkatapos ay unti-unti ang mga ito na nagsasama-sama habang naglalabas ng makapal na aura, at maya-maya lang ay tuluyan na nga itong nabuo sa imahe ng isang mandirigma na nanlilisik ang mga mata. At ilang sandali lang ay dumami na ang mga ito na tumindig sa harap mismo ng ating bida, at nang makita ito ni Tanyon ay napapatanong siya sa kanyang isip na kung ito ba ang Feist Hurdle. Sarkastiko namang tumawa ang ating bida habang naglalabas na ng aura sa kanyang isang kamay,
At sinabi niya na ang lakas ng loob nito na gumawa ng pagkakamali na kumontrol ng hamak lamang na peking spirit sa kanyang harapan, na parang may kinakausap ito na isang nilalang. Hindi naman sumagot ang kinakausap niyang nilalang, bagkus ay pinasugod na nito ang mga warrior spirit na ito sa ating bida, pero makikita na naghanda na din si Tanyon ng pag-atake sa mga ito, at nang pinakawalan niya na nga ito ay nagsanhi ito ng biglaang paglalaho ng maraming bilang nito sa kanyang harapan. At pagkatapos ay sarkastikong sinabi ng ating bida dito na kung ano pa ang mga gusto nitong gawin, dahil maaari nitong gawin ang lahat ng mga gusto nito. Nagtagumpay naman si Tanyon sa pang-iinis dito dahil bigla itong naglabas ng napakalakas na buhawi. At ilang sandali lang ay lumabas dito ang iba't ibang klaseng golden beast, na kung saan tinignan ng masama ng mga ito ang ating bida. Bahagya namang namangha dito si Tanyon at sinabi niya na ilang taon na din siyang hindi nakakakita ng mga nagtitipon-tipon na spirit, dagdag niya pa na kahit kailan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na may isang tao sa mundong ito ang makakapagpalabas ng mga ganito. Pero nakakapanghinayang dahil ang beast na ito na gawa sa isang buhawi ay mayroong katawan subalit walang spirit, habang naghahanda na siya ng isang gagamitin na teknik para sa mga ito. At pagkatapos ay may lumabas sa kanyang likuran na isa ding napakalakas na buhawi, habang sinasabi niya sa nagtatagong nilalang na ipapakita niya dito kung ano talaga ang totoong mist-gathering spirit. At lumabas sa kanyang kinatatayuan ang isang malaking pabilog na marka at sinigaw niya ang salitang gather spirit, kung saan lumabas sa kanyang likuran ang isang mandirigma na kagaya ng pinalabas ng nagtatagong nilalang, ngunit makikita ang malayong pagkakaiba ng dalawa dahil sobrang laki ng ginawa ni Tanyon. Pagkatapos nun ay umatake na ang ating bida sa mga golden beast habang nanlilisik ang mga mata, at sa sobrang lakas ng ginawang pag-atake ni Tanyon ay mabilis na naglaho ang mga ito dahil nawasak ito sa marami nitong piraso. Tinanong naman na ni Tanyon ang nagtatagong nilalang na kung tapos na ba ito sa kanyang paglalaro, at seryoso niyang sinabi na kung bakit hindi na lang ito na lumabas at harapin siya. Tinupad naman nito ang hiling ng ating bida at lumabas ang nilalang na ito sa makapal na alikabok, habang sinasabi sa ating bida na winasak nito ang kanyang palasyo ng 2 beses, dagdag niya pa na kahit papaano ay mayroon itong kakayahan pero ito na ang huli para dito. Humarap naman na ito kay Tanyon at kitang-kita na niya kung ano ang nilalang na kanina niya pa na kinakalaban, at ito pala ay ang purple-eyed demon ape, at naghahanda na ito ng isang pag-atake sa ating bida. Nakaramdam naman ng labis na pagkasabik dito ang ating bida nang makita niya ito, at sa isip-isip niya na ang 4th stage adult beast purple-eyed demon ape na ito, ay na-refine na ang mga buto at mukhang natuto na ito ng stick combat skills, at hindi niya inaasahan na mayroong isang tao sa mundong ito na may pamilyar sa kanyang method sa pagsasanay ng isang halimaw. Samantala, pag-alit naman na nagsaad ang demon ape kay Tanyon na hindi ba nito narinig ang kanyang sinabi, at hindi ito ang lugar para sa kanya na isang tao, kaya kung hindi pa ito aalis ay wawasakin niya ang utak nito gamit ang kanyang stick. Sarkastiko namang tinanong ito ng ating bida na kung wawasakin ba nito ang kanyang utak, dahil nag-aalala siya na hindi nito ito kayang gawin. Labis naman na nagalit ang demon ape sa kayabangan ni Tanyon, kaya naman agad ito na umatake gamit ang kanyang stick at naglabas din ito ng isang malaking unggoy na gawa sa aura, habang sinasabi na kung ito talaga ang gusto ni Tanyon ay pagbibigyan niya ito. Hindi naman nagpatinag dito ang ating bida at nilabas niya na ang kanyang Supreme God Soul. Matagumpay naman na tumama sa ating bida ang ginawang pag-atake ng Demon Ape, subalit labis niyang ikinagulat nang makita niya na unti-unti nang nawawasak ang kanyang stick imbis na ang ulo nito. Pinagtawanan naman ito ni Tanyon at mayabang na sinabi na mukhang ang kanyang ulo ay mas matibay pa sa pinagmamalaki nitong sandata, at pagkatapos ay inatake niya ito gamit lang ang kanyang aura na nagdulot ng pagsuka nito ng dugo nang hindi niya namamalayan. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!